Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero this year changed me in ways I never expected. Like kayo, pag-usapan natin yan. If you ask me last January, ang goals ko lang naman, very, very simple. Stay healthy, become better, build something meaningful, and make my family proud. Sa totoo lamang, maraming wins this year. Nakapagbawas ako ng timbang from 72 to 62 kilograms in a healthy way. Walang crash diet, walang super gutom, walang magic. Purely science-based nutrition, discipline, and respect for my body. This year then, I was able to open the aesthetic branch of our clinic, and then may paparating na Animal Bite Center, and then we are also gearing towards being a more holistic clinic. Accredited na rin yung clinic bilang Yakap Clinic. Yang mga yan ay isang pangarap lamang dati na ilang taon ko ring pinag-ipunan, pinagplanuhan, at pinaghihirapan. We also got to travel as a family. Moments na hindi ko akalaing magiging priceless pala. Pero kasama ng lahat ng sayang yan, alam nyo naman na dumating ang pinakamabigat this year. This is the first year that we are ending the year without our dad. Tapos alam pa niyang ikakasal ako next year. Mahirap sabihin na good year ito kapag may bahagi ng pagkatao mong hindi nabuo. May mga araw na parang achiever tayo, ang daming nagagawa, may mga awards here and there, pero may mga gabi na parang nakakamiss yung may ito-turn ka to his side o magpapaayos ng higa o magpapatulong pumunta sa CR. Ang dami kong tanong, ang dami kong sana, at ang dami kong kung pwede lang. And losing him taught me the hardest lesson of my life, of all this year. Life is short, health is precious, and time is sacred. Kaya ngayon bilang doktor, iba na ang tingin ko sa trabaho ko. Hindi lamang tungkol sa weight loss, hindi lang tungkol sa abs, hindi lang sa diets, or sa quick fixes na kinakailangan ayusin kasi ang daming pasyente na napupunta sa akin dahil nasira yung kalusugan nila sa mga fad diets na yan at nasira din yung mga eating patterns nila at nagkaroon sila ng mga eating disorders. Health should never be reckless, hindi dapat sumusugal lamang para pumayat, hindi dapat shortcut kung buhay ang kapalit. This year taught me that discipline beats motivation. Science matters, progress is personal, rest is part of work, healing is not linear, and most of all, grief and gratitude can exist together. Nawala man si Daddy this year, I am bringing with me hope. Yung hope na darating yung araw na mas masarap ng ngumiti, lalo na kung tatanungin ng mga pasyente kung kamusta na yung father ko. At hope na mas magiging okay ang health status ng mga pasyente namin na araw-araw namin nakikita. So sa lahat na nakikinig po, if this year broke you, if this year stretched you to your limits, if this year changed you, I hope you can carry this. You survived, you grew, you learned. And in 2026, let us walk into it stronger, wiser, and with purpose. Sa mga magpapapayat alagaan ng sarili, sa mga naghihilong magbigay ng oras, sa mga may mga pangarap, ituloy nyo lamang po yan. At hanggang dito na lamang muna siguro, pakishare sa mga kaibigan baka sakaling may iba pa po tayong matulungan in one way or another. See you ulit next year. Happy New Year po. Ingat.